Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kabayan. Umpisa na po natin, mga tambay. Ito pong nangyari po sa Senate hearing po sa Blue Ribbon Committee. Sa investigasyon po nila sa flood control ay pinangalanan na po. Naglabas na po ng kanyang statement. Ito pong mag-asawang Diskaya, mga tambay. At pinangalanan po ang mga sangkot po dito po sa napaka-anomalya pong mga flood control. Lalong-lalo po sa mga kumikickback o nangungumisyon. At dito po ay dawit ang pangalan po ng speaker na si Speaker Romualdez at siyempre po si Saldico at napakarami pang mga congressman at DPWH, mga kababayan. Ito po, mga tauhan po ng DPWH, siyempre po, ang mga kongresista, mga kababayan. Napakarami po. At baka po rito, mga tambay, ay meron po kayong kilala dito po sa binanggit ng mag-asawang Diskaya na mga congressman po ninyo at mga party list po ninyo, mga tambay, sa inyo pong mga lugar o sa bansa. Lalong-lalo po ang mga congressman kung sino po ang sinasabing mga nangungumisyon, mga kababayan. Totoo po pala talaga lahat ang sinabi ni Mayor Magalong at siyempre po ng ating Vice President Sara Duterte na talagang talamak ang korupsyon sa binagoong Pilipinas, mga kababayan. At lalong-lalo po sa dalawang taong may kontrol ng pera ng bansa ayon sa Vice President, ang Speaker at ang Saldico. Pakinggan po natin ang Diskaya, mga tambay, sa kanya pong statement. Matapos naming manalo mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%.
Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Yan po mga tambay, ang pinahayag po lahat mga tambay. Yan, baka po mayroon kayong mga congressman mga tambay sa inyo pong mga lugar, sa inyo pong mga distrito, sa dami po na nabanggit ng Diskaya mga tambay. Ito pong mag-asawang Diskaya. Ibang klase po. Grabe po ang lakaran. Yan po ay isang contractors pa lang po yan mga kabayan. Ang pamilya Diskaya pa lang po. Paano pa po yung ibang contractors na napakarami rin pong politiko na nakikinabang po sa 30%, 25%, 20%, napakalaki po ng hinihingi po ng mga politiko na wala pong kahirap-hirap. Easy money, mga kabayan. Kasama pong nangihingi pa, bukod pa sa politiko, ay nahandyan pa po
ang DPWH, mga katambay. Kaya po napakarami pong involved dito. Kaya nakapagtataka rin po bakit po nagretiro o nagresign ang dating sekretary po ng DPWH na si Secretary Bonoan. Bakit kaya? At syempre po, ang napakarami pong district engineer at lalo-lalo ang sikat na si Engineer Alcantara po, mga tambay. At syempre, meron din po mga congressman sa Bulacan at lalo-lalo po sa Metro Manila. Napakaraming congressman. At syempre, sino po ang kilalang congressman po dyan sa Metro Manila? Hindi po ba? Lalo-lalo na po yung asawa ng artista. Nabanggit din po ang asawa po ng artista na si Congressman Atayde po, di ba? At yung kanyang ama na yung tatay po ng Congressman Atayde ay nabanggit din po na talagang kumikita sa flood control. At syempre, yung congressman ng Pasig na si Congressman Roman. At syempre, ang tinuturo din po na napakalaking hindi pwedeng mawala dito sa issue na ito pagdating po sa porsyentuhan at kumikita sa proyekto ay ang mga congressman at ang ulo at kanang kamay, mga kababayan. Ang speaker ay binanggit po ang tinatawag na tambaluslos at ang saldiko, mga kababayan. Kaya lahat po ng sinasabi ng ating Vice President at ni Mayor Magalong at marami pang iba ay talaga pong may katotohanan. Dahil mismo ito pong isa pa lang po itong contractors na ito sa contractors ay isa pa lang po ito. Si Diskaya ay napakarami na pong listahan ng mga kumikita sa proyekto ng gobyerno. Kaya po ang ating pong proyekto, mga tambay, unang-una, nadidisgrasya na ang pera, kaya napakahinang klase ng kalidad. Lalong-lalo na po itong ginagawa pa nilang ghost project, pero inamin naman po ng Diskaya ay wala silang ghost project. Pero ang tanong po natin, wala kang ghost project, anong klase naman kalidad ang ginawa mong trabaho? Di po ba? Dahil sa dami ng kumikita at nangungumisyon sa iyo, ano pa ang matitira sa proyekto mo, lalong-lalo sa kalidad? Hindi po ba? Kaya dito po, mga tambay, ay humihingi po unang-una ang pamilya Diskaya, ang mag-asawa po ng siyempre po ay sila po yung maging state witness at siyempre ay kailangan po itong aprobahan ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po siyempre po ni Senator Marcoleta, mga kabayan. At sa dami po ng nalalaman nito ay talagang manganganib po ang buhay nito, lalo-lalo po sa dami na pinangalanan niyang politiko at mismo ang speaker ay pinangalanan niya at pati ang saldiko at napakaraming iba pa, mga katambay. Kaya dito po, mga kababayan, sa bansa natin, ito pong pagpasok ng binagoong Pilipinas, mga kababayan, kaya pala nila binibira at pilit pinababagsak ang Vice President, sila pala ang mga ulupong, ang mga demonyo umano na mga politiko at nagpapahirap sa ating bansa at talaga nagpapalugmok sa utang sa atin, mga tamay. Ito palang mga klase na ganitong mga politiko na mga demonyo umano, talagang ibabaon po pala tayo nito. Ibabaon tayo sa mga pagkakautang na tayo po ang magsasakripisyo at ang ating kalahi-lahian, ang ating kaanak-anakan, kaapu-apuhan ay ibabaon nila sa pagkakautang dahil sa kagahaman po sa pera nitong mga politiko na ito at yung sinasabing naglilingkod kuno sa ating bansa, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, ang matinding pasabog po ng pamilya Diskaya, mga tambay, sa mga politiko na talagang tumatabo, sumasalok. Kaya po, yung tinasabi nga po ni Mayor Magalong, grabe, totoo po pala yon. Ang pera ng Pilipino ay napupunta lang daw po umano sa napakarami nilang bolt, mga kababayan, sa dami. Dahil taon-taon po ay napakaraming proyekto ng ating bansa. At hindi lang po flood control ang sinasalukan nila ng pera. Napakaraming proyekto po ng DPWH, mga tambay. Napakarami. Kaya lahat po halos ng congressman, mga kabayan, lalong-lalo ko ito yung mga demonyo timawa sa pera, umano, talagang sasalok po pala ng drum at truck na pera yan pag sinuma mo sa dami, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, at marami pa po yan. Marami pa pong kasunod dyan, mga tambay. Kaya nga sinasabi nga po natin, makakuha ka ng magandang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, mga tambay. Diyan po sa Blue Ribbon Committee,
makakuha ka ng magandang investigasyon. Samantalang yung mga investigasyon na ginagawa sa Kongreso, napakahirap pong kumuha ng katotohanan doon. Dahil karamihan po ang sangkot sa korupsyon ay nahandon sa kanila. Tapos sila pa mag-imbestiga sa sarili nila. Malabo po yon. Kaya mas mainam po, meron pong Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Marcoleta, mga kababayan. At siyempre po, abangan po natin ang mga susunod po mga pasabog pa. Napakarami pa nito, mga tambay. At tingnan po natin kung sisibakin ng isang presidente na may issue ng pulburon ang kanyang pinsan na nasasangkot, mga kabayan, mula pa ng 2022 sa korupsyon dito sa issue ng mga flood control at marami pang iba yan, mga kabayan. Tingnan natin kung ang presidente ay kaya niya sibakin bilang speaker o palitan man lang ito, mga kababayan. Tingnan po natin kung ano ang gagawin nila action dyan ng pamahalaan, lalo-lalo ng tinatawag na Pangulo na may issue ng pulburon. Muli po mga tambay, thank you po sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo at sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bea Chichiyoko, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po mga kababayan. At syempre po, yung dalangin po natin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, mailayo po sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal. At syempre po, ganon din po tayo mga kabayan. Tayo po'y manalangin at magdasal na maingatan po ang ating buong sambayanan. At tayo rin po ay magdoble-doble ingat po mga kabayan. Muli po mga kabayan, paalam, bye-bye.